Ang bilyonaryo ay umuwi ng gabi at nahuli ang kasambahay na pinoprotektahan ang kanyang anak. Ang ginawa niya pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Isang bilyonaryo ang nakakita sa kanyang kasambahay na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa sariling asawa. Ang asawa ay sumisigaw. Ang kasambahay ay hindi umatras. Anong sikreto ang nagtulak sa isang perpektong ina sa ganitong punto ng pagkabali? At bakit ang kasambahay lamang ang makapagliligtas sa batang ito? Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Si Marcos Delgado, 32, ay nakapagtayo ng kanyang yaman sa cryptocurrency, sumabay sa alon sa tamang oras at nag-cash out bago ang pagbagsak. Ang kanyang Mediterranean estate na may bumabagsak na kulay rosas na bougainvillea ang kanyang korona, simbolo ng lahat ng kanyang nakamit. Ang kanyang asawa na si Elena, 28, ay dating Instagram influencer na may 2 milyong tagasunod bago sila nagpakasal. Maganda, glamorosa, at lalong nahuhumaling sa pagpapanatili ng kanyang imahe at mga kumikitang brand partnerships. Ang kanilang anak na si Lucas, 9 taong gulang, ay nasa wheelchair sa loob ng 3 buwan, hindi dahil sa sakit o aksidente, kundi mula sa corrective spinal surgery na dapat ay nakapaglakad na siya muli sa loob ng ilang linggo. Ngunit tumanggi si Lucas na gawin ang kanyang physical therapy. Siya ay sumisigaw kapag dumarating ang mga therapist. Sinasabi niyang hindi niya matiis ang sakit. Ayon sa mga doktor, ito ay psikolohikal. Ayon kay Elena, siya ay nagdadrama. Hindi alam ni Marcos kung ano ang paniniwalaan. Si Grace Martinez, 33, ay nahar 2 buwan na ang nakalipas. Ang babaeng itim ay may kahangahangang mga rekomendasyon. Dating physical therapist, nakatrabaho ang mga batang pasyente, walang bahid ang background. Suot niya ang kanyang asul at puting uniforme na may tahimik na profesionalismo, ang kanyang dilaw na gwantes ay laging nakasuot, laging handang tumulong. Ngunit may iba pa kay Grace, isang bagay na mapagmatsyag, tila may hinihintay. Si Marcos ay nasa Dubai para sa isang real estate deal. Nag-text siya kay Elena na uwi siya ng Huwebes, ngunit natapos ng maaga ang kanyang meeting at nakasakay siya ng flight ng Martes ng hapon. Hindi niya inanunsyo ang kanyang maagang pagdating. May kutob siyang huwag. Nang tahimik siyang pumasok sa side gate ng hapon na iyon, narinig niya ang boses ni Elena, matinis at desperado. Umalis ka ngayon. Ito ay sa pagitan ko at ng anak ko. Mabilis na tumakbo si Marcos at natigilan sa kanyang nakita. Si Elena, nakasuot ng designer floral dress, nakatayo 15 talampakan mula sa wheelchair ni Lucas, hawak ang mabigat na ceramic garden statue. Ngunit hindi siya nagbabanta. Siya ay balisa, takot na takot. Ang kanyang 28 taong gulang na mukha ay puno ng luha ng maskara. Sa pagitan nila ay nakatayo si Grace, nakabuka ang mga braso sa kanyang asul at puting uniforme, dilaw na gwantes pa rin mula sa paglilinis. Ang kanyang 33 taong gulang na mukha ay puno ng determinasyon. Res Delgado, hindi ko kayo maaaring lapitan sa kanya, mariing sabi ni Grace. Hindi hanggang sa kumalma kayo. Hindi hanggang sa pag-usapan natin ang totoong nangyayari dito. Anak ko siya. Isa ka lang kasambahay, umiiyak si Elena. Hindi mo naiintindihan. Walang nakakaintindi. Kailangan ko itong gawin para sa kanya, para sa atin. Nakaupo si Lucas sa kanyang wheelchair, ang kanyang 9 taong gulang na mukha ay maputla at takot, ang kanyang liwanag na kamiseta ay basa ng pawis. Dad, bulong niya nang makita si Marcos. Ano bang nangyayari? Mariing tanong ni Marcos, lumapit. Binibigyan mo ba siya ng dagdag na gamot para sa sakit para manatili siyang groggy at umaasa? Tanong ni Marcos. Luminga siya sa anak. Lucas, totoo ba ito? Tumango ang 9 na taong gulang, luha ang bumabaha sa kanyang mukha. Sabi ni Mom, kapag nakalakad ako agad, titigil ang mga tao sa pag-aalala sa kanyang mga posts. Sabi niya gusto ng mga followers na makita akong nahihirapan muna. Sabi niya trabaho ko ang tulungan siyang manatiling sikat. Diyos ko, Elena. Bumagsak ang kanyang asawa sa damuhan, nalaglag ang estatwa mula sa kanyang mga kamay. Hindi ko kailanman sinadya nasaktan siya. Kailangan ko lang ng kaunting oras pa. Ilang buwan pa ng content. Pwede nang mawala ang mga brand deals, malamig na sagot ni Marcos. Tumingin siya kay Grace.
Paano mo nalaman? Lisensyado akong physical therapist, sagot ni Grace. 10 taon na akong nagtatrabaho sa mga batang pasyente pagkatapos ng operasyon. Hindi tugma ang timeline ng paggaling ni Lucas. Hindi tugma ang sakit sa kanyang kondisyon. Kaya nagsimula akong magmasid at nakita ko si Ingrid Delgado na tinuturuan siya. Bakit hindi ka agad lumapit sa akin? Kailangan ko ng ebidensya. Dahil ang mga ina na gaya niya ay mahusay sa pagpapakita na ang mga tulad ko ay mapanira o nainggit. Alam kong kung mag-akusa ako ng walang patunay, tatanggalin mo ako at mawawala kay Lucas ang kanyang tanging kakampi. Tama siya. Ipagtatanggol sana ni Marcos si Elena. Maniniwala siya sa asawa kaysa sa kasambahay. Ipakita mo sa akin ang mga recordings, utos niya. Inilabas ni Grace ang kanyang telepono. Sa loob ng 10 minuto, pinanood ni Marcos ang video matapos video ng kanyang asawa na minamanipula ang kanilang anak, tinuturuan siyang sumigaw sa therapy, binibigyan ng laruan kapalit ng pagtanggi na maglakad. Sinasabing nakasalalay ang kanyang career sa pananatili ng bata sa wheelchair ng mas matagal. Naramdaman niyang nasusuka. Elena, wika niya sa huli, pumasok ka. Mag-empek ka. Aalis ka ngayong gabi. Marcos, pakiusap ti. Inabuso mo ang ating anak para sa social media engagement. Medikal mo siyang sinaktan. Tapos ka na rito. Tumingin si Elena kay Grace nang may matinding galit. Kasalanan mo ito. Sinira mo ang lahat. Hindi, mahinahong sagot ni Grace. Iniligtas ko ang iyong anak. Magkaiba iyon. Habang papalayo si Elena, lumuhod si Marcos sa tabi ng wheelchair ni Lucas. Makakalakad ka ba, anak? Tutu. Hindi ko alam, matagal na. Sabi ni Mom T. Kalilimutan mo na ang sinabi ni Mom. Grace, ano ang totoo? Lumuhod ang 33 taong gulang na babae sa kabilang tabi. Ang totoo, dapat nakakalakad na si Lucas 2 buwan na ang nakalipas. Pero ang psikolohikal na pinsala mula sa ginawa ng kanyang ina ay totoo. Natatakot siya. Kailangan niya ng therapy. Totoong therapy, hindi performance therapy. At kailangan niya ng oras. Matutulungan mo ba siya? Kung papayagan mo ako. Kung magtitiwala ka sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang babaeng ito ang tumayo sa pagitan ng kanyang anak at panganib, isinugal ang trabaho para makakuha ng ebidensya, ang tanging naglakas loob na sabihin ang katotohanan. Nagtitiwala ako sa iyo, sabi ni Marcos. Sa loob ng 6 na buwan, araw-araw na nakipagtrabaho si Grace kay Lucas. Hindi bilang kasambahay. Agad siyang itinaas ni Marcos bilang full-time physical therapist at care coordinator, triple ang sahod. Tinanggal si Elena sa bahay. Nag-file si Marcos ng diborsyo at full custody. Lumabas sa psychiatric evaluation na si Elena ay may narcissistic personality disorder na pinalala ng social media addiction. Nawalan siya ng koneksyon sa realidad, hindi na maihiwalay ang kanyang online persona sa totoong pagiging ina. Pagsapit ng 3 buwan, nakalakad si Lucas ng walang tulong, kasama si Grace. Umiyak siya sa tuwa, sa ginhawa, sa bigat ng manipulasyon ng kanyang ina na tuluyang nawala. Sa 6 na buwan, nakalakad na si Lucas ng mag-isa. Hindi perpekto. Kailangan pa rin niya ng wheelchair paminsan-minsan para sa malalayong distansya, ngunit siya ay malaya. Isang gabi, habang naghahanda si Grace na umalis, pinigilan siya ni Marcos. Kailangan kong itanong sa iyo. Bakit mo talaga tinanggap ang trabahong ito? Matagal siyang tumingin. Gusto mo ba ng katotohanan? Palagi. Ang anak kong babae ay namatay 3 taon na ang nakalipas. 8 siya. Brain cancer. Ako ang kanyang physical therapist at pagkatapos ay ako ang kanyang ina na nakitang unti-unting naglaho. Pagkatapos niyang pumanaw, hindi ko na kayang magtrabaho sa mga batang may sakit. Pero hindi ko rin kayang tumigil sa pagtulong sa mga bata. Kaya nagsimula akong kumuha ng mga posisyon bilang caregiver, naghahanap ng mga batang nangangailangan ng tagapagtanggol. Hinahanap mo ang mga batang nasa panganib. Hinihanap ko ang mga batang walang ibang nagpoprotekta. At si Lucas, nakita ko agad ang mga palatandaan. Isang ina na sobrang perpekto sa social media. Isang bata na hindi tugma ang paggaling sa medikal na realidad. Nakita ko na ito dati. Gaano karami?
Si Lucas ang ika-4 na batang natulungan kong mailayo sa mapang-abusong sitwasyon. Iba-iba ang mga pangyayari pero pareho ang pattern. Mga magulang na mas mahalaga ang imahe kaysa kapakanan ng anak. Naramdaman ni Marcus ang pagbigat ng kanyang lalamunan. Isa kang mapagbantay na physical therapist. Isa akong ina na hindi na iligtas ang sariling anak, mahinang sagot ni Grace. Kaya inililigtas ko ang mga anak ng iba. Kung ganoon, gusto kong tulungan kang mas marami pa. Sa loob ng 1 taon, pinondohan ni Marcus ang misyon ni Grace. Nilikha nila ang Guardian AE Project. Tinuruan ni Grace ang ibang physical therapists na kilalanin ang mga palatandaan ng parental medical abuse at manipulasyon. Nakipagtulungan ang organisasyon sa mga ospital at child protective services upang matukoy ang mga batang nasasaktan sa ngalan ng social media content o sakit sa isip ng magulang. Si Lucas, ngayon 1-0, ay umunlad. Nakalakad na siya na may kaunting limitasyon. Nagsimula siyang mag-therapy upang maproseso ang pang-aabuso ng kanyang ina at nakahanap ng layunin sa pagsasalita sa ibang bata tungkol sa pagtitiwala sa mga matatanda na tunay na nagpoprotekta sa kanila. Sa 2nd anibersaryo ng araw na iyon sa hardin, nagtanim sina Marcus, Lucas, at Grace ng puno, isang Japanese maple na may matingkad na pulang dahon. Ano ang dapat nating pangalanin dito? Tanong ni Lucas, ang kanyang 11 taong gulang na tinig ay matatag at malinaw. Paano kung truth tree, mungkahi ni Grace? Dahil iniligtas ka ng katotohanan. Gusto ko iyon, sagot ni Lucas. Tumingin siya kay Grace. Iniligtas mo ako dahil pinaalala ko sa iyo ang iyong anak, hindi ba? Tumango si Grace, luha sa kanyang mga mata. Ginawa mo. Ginagawa mo. Ano ang pangalan niya? Sofia. Kung ganoon, dapat Sofia 3 ang pangalan. Dahil siya ang gumawa sa iyo bilang taong nagliligtas ng mga bata. Bumagsak si Grace sa pag-iyak at niyakap siya ni Marcus at Lucas. Ang 35 taong gulang na babae sa asul at puting uniforme na tumayo sa pagitan ng isang bata at panganib ng walang ibang gagawa. Tumayo si Grace nang walang ibang tatayo. Kung naantig ka, I-like at I-share ang video na ito. Mag-subscribe para sa higit pang kwento ng mga bayani sa araw-araw. Naranasan mo na bang protektahan ang isang bata laban sa lahat ng balakid? Magkomento sa ibaba. Patuloy na maniwala sa mga bayani na